Ako si Jonathan Ani Beldia, taga-kolehiyo ng Media at Komunikasyon, 22 years bilang Administrative Assistant 6, proud graduate ng Linang Program ng UP Diliman. Ako si Alexander B. Cruz Jr. ng National Engineering Center, participant sa mga training programs na Step Up on Records Management at Upskilling. Ako po si Vincent Roy S. Areno mula sa University Computer Center, participant ng programang Step Up EIM. I'm Teresita Aronquillo. I'm a University Extension Specialist from UP National Center for Transportation Studies. Ako si Francisca Vera Cruz, Admin Officer 5 ng Campus Maintenance Office. Alam mo yung HRDO, very interactive no? Sa social media, at nakita ko ito sa isang post, no, sa social media, at nakita ko yung kanyang rationale, yung kanyang, ang ganda ng program, kaya naengganyo akong mag-apply dito sa Linang Program. One of a kind ito no, na training. No? For 22 years, marami na akong training na nalahukan sa lokal, no? na arena, iba't ibang organisasyon, pero this is a total package, no? Na feeling ko, nalinang ako, kuminang ako, nag-shine ako, no? At yung talagang minahal ko, yung aking tungkulin bilang public servant. Doon sa Step Up on Records Management, ang na-apply ko agad is hindi dapat may mga nakatiwangwang na mga files sa table, lalo na kung ito ay naglalaman ng mga sensitive information. Agad-agad pagkatapos ng training ay na-apply agad ko ito sa aming opisina na maklear ko yung table ko sa mga files na ito, at yung mga merong mga sensitive information kailangan nakatago. Hindi siya lantad sa mga tao na hindi naman dapat makaalam ng mga information na yon. Paggamit ng proper tools, yun doon natutunan ko. Tapos, unang-una, yung mga safety procedure, na rin, nag-install ako ng mga electrical connection. Yun, doon ko na-apply kaagad yun. Nagawa ko ng mas maayos at ligtas. In-offer itong open up dati nung pandemic, no? Kaya rin ako na-interest kasi nga yun nga, una, flexible. So, I can choose kung kailan ko gustong pag-aralan, kailan, saan, at paano. Pero gumagawa ako ng plan, scheduled plan of studies. So, naglalagay ako ng plan na date, tapos yung actual. Nilalagay ko rin, nire-revise ko to. Pag hindi ko siya nasunod, pero tinatapos ko. Lahat binigay no? Very organized. The speaker is rich in experience, no? Talagang binigay nila yung sarili nila, no? Bagamat may mga bagong speaker, pero makita mo yung galing nila, no? At husay nila na i-deliver yung kanilang natutunan at ibinahagi. That's what ayun yung ibinahagi yung karanasan. Hindi siya naisipan lang, kundi nangyayari sa buhay nila at ibinahagi. Yung mga best practices, no? Which is yun yung kailangan namin marinig Yun ang gusto namin makita, marinig, no? Para sa ganon, yung mali, itapon, yung maganda, i-adapt. Mas naging aware ako sa files na hinahawakan ko. Kailangan ko maging responsable, kailangan ko rin maging maingat kasi yung mga dokumento pala ay may buhay ito. Meron siyang kwento. So, at hindi lahat ng kwentong yun ay kailangan malaman ng iba. So, kailangan na maging maingat ako at maging responsable sa mga dokumentong iyon. Dati, konti lang knowledge ko Ngayon, sakali may mga ganong tungkol sa electrical, medyo na ako, mataas na yung kumpiyansa ko na gawin yung mga ganong gawain na hindi natatakot kasi may tinuro sa amin yung safety procedure kung paano gawin na-apply ko agad siya. Meron ako ini-encourage dito ng mga empleyado na share ko sa kanila, ito yung natutunan ko dito. Ngayon, ini-encourage ko sila, kuha kayo. Kasi ang gaganda ng offer ng HRDO, hindi siya ganun kahirap. Sabi ko, hindi siya ganun kahirap Sabi ko, kung magkaroon kayo ng interest, andun yung interest nyo, andun yung nyo natapusin yung course, matatapos nyo. Kasi nagawa ko kaya nyo rin. Ang buhay ay patuloy na pag-aaral. Huwag kang matakot, no? Patuloy kang lumago, hindi pa atras.
At makukuha mo lang yan sa continuous learning and development, no? Growth and development, no? Kasi huwag kang mamuhay sa nakaraan, mamuhay ka sa kasalukuyan. Usad lang at makukuha mo yan. Libre na nga eh. No, hindi mo pa aatinan, no? Presensya mo na lang at lahat ibibigay na ng UP. Hindi ka pa ba aattend, no? Para sa paglago ng iyong sarili at ng iyong kolehiyo. I-grab ninyo yung every opportunity na makasali sa mga training programs na ito. Maliban sa free ito, malaki talaga yung effect niya sa atin as a person and gain din sa ating mindset sa ating trabaho. Dahil malaki rin ang hirap ng ating ang HRDO dito sa pag-prepare nito para lang makatulong sa ating lahat. Kaya sana po ma-grab po natin yung every opportunity na to. Kung pwede lang masalihan lahat ng training ng HRDO, ay gawin natin yan. Mas maganda kasi, kunwari, kung sa TESDA, kung graduate ka ng TESDA, magkakaroon ka ng mga, mas maraming oportunidad sa trabaho eh. Kaya, ni-encourage ko sila na sumali talaga sa mga training. Naniniwala kami na ang lahat ng empleyado dapat magkaroon ng development sa sarili at pagpapaunlad. Wala na kami susukatin doon for as long as gusto nila. So, yung pagpili, depende yon eh. May mga tao na sila yung nagsasabing gusto ko ito. Meron naman kami, batay doon sa need nila. No? Parang, ma'am, pwede po ba ganito, etc. Katulad last year, merong gustong umattend ng trainee sa refrigeration kasi iba na ngayon eh, yung mga inverter na. Siyempre, ang alam lang nila before ay yung mga luma. So, kailangan mabago yung mga kaalaman nila. So, yun yung mga dahilan na paano nila mapapabuti yung trabaho nila. Tapos, minsan naman, pinapayagan din namin sila doon kasi for career pathing, okay, pagpapaunlad sa sarili nila. Hindi mo lang pinapaunlad yung sarili mo, pinapaunlad mo din yung kapwa mo, yung sinasasakupan mo. At the same time, yung pag-unlad din ng buong organisasyon o ng CMO, lahat ang panel yun eh. So, hindi lang dapat sa'yo nakatali, hindi lang sa akin yung alam ko. Siguro sa mga kapwa supervisors mo, mga andap man yung mga tao natin kasi talaga may mga tao talaga tayong hindi gustong umattend, merong talagang ganyan. Try pa din natin. Kung hindi natin sila mahimok, gawa tayo ng paraan na sila ay matuto kahit sa loob ng opisina. Ako po si Solomon Enriquez Riamon mula sa Mechatronics Technologies Corporation. Nagsilbing facilitator sa programang Step Up in Electrical Installation and Maintenance. Ako si Eva Garcia Cadiz mula sa College of Music at nagsilbing Learning Service Provider para sa programang Linang, mga serye ng pagsasanay sa pagpapaunlad sa paglilingkod sa pamantasan at bayan sa partikular na serye ng WAVES, Work, Attitude, and Values Enhancement Seminar. Una, i-assist namin sila. So pangalawa, titingnan ko kung sino yung pinakamatagal sa activities. Kung saan yung pinakamatagal, doon kami po-focus upang maibigay namin yung tamang needs ng participants. Pinaka-highlight na nakikita ko is nung magkaroon tayo ng free assessment. So sa free assessment, doon mo makikita na may improvement sila. Na dating nagagawa nilang 2 oras, nagagawa na nilang ng 1.5, 1 oras, hanggang 30 minutes. So ibig sabihin, kaya nilang mag-install ng light and switches and safety within safety switch in 30 minutes. They can do install CCTV in 5 to 10 minutes. And they can install at least 20 minutes of installation of fire alarm system. Sa lahat ng nag-participate sa training, we'd like to thank you for their great effort, for their faith na they can pass for NC2, National Certificate. And alam ko na nakikita ko dun sa GC ng setup is nakikita ko kung how yung concern ng inyong
sa training. Okay, fully support. Kasi I like that. No? At bihirang nangyayari yan sa isang ano. And hindi lang yan, I think is you love them. Kadalasan hindi napapansin ng empleyado na una, meron palang halaga yung mga ginagawa nila. Pangalawa, meron pala silang mga ginagawa na beyond pa sa kaya nilang gawin. Mas siguro nakita ko na natuklasan nila yung pagsusuri na dapat sinusuri or iniilalim nila yung kanilang weakness and strength, no? Sa tingin ko, yung kahit na mga taga-UP tayo lahat at isa tayong community, meron tayong parang common pero meron din tayong mga differences. At kung paano yung pagkakaiba na yun ay pwede natin pagsama-samahin bilang isang komunidad. Naniniwala ako na walang sino mang nabubuhay para sa sarili lang. No? So, hindi lahat binigyan ng ganang husay at katalinuhan para i-keep mo lang sa sarili mo. 'Di ba? So, yung may mga ganyan, yung mga binigyan no, ng Diyos, kaya yan ibinigay sa atin, sa inyo, ay para ibahagi. No? May purpose kung bakit sa'yo ibinigay yan at hindi sa iba. Sana wag ipagdamot yung ibinigay na blessings ng Diyos, ng husay, no? At ng galing, higit sa lahat ang puso, no? Kung paano niya tutulungan yung mga kasama niyang kawani. So hindi lang naman nagtatapos doon sa grupo na yun. It will be continuous. It depends sa inyo lang. Okay? Sa inyo na yung kamay, no? Doon na yung hawak nyo, and then just continue it. Mahalaga ang patuloy na pag-aaral, hindi lang dahil kailangan mo sa trabaho mo, kung hindi dapat meron tayong patutuhan. At malaki yung ating oportunidad, no, na binibigay sa atin ng universidad para dito. At huwag nating sayangin. Pag natuto tayo, kailangan ibahagi natin. Dapat, no, ibahagi natin sa iba yung natututuhan natin.